Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Lucia, isang dalaga at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang matatarok. Ang mga mahihina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Tayo pong lahat. Abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Tugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang sinumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay mapagparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Tugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Panginoong nagliligtas sa ating darating, tiyak mapalad siyang makaharap. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-2 linggo sa panahon ng pagdating at ating ginugunita ang kapisahan ni Santa Lucia, isang dalaga at martir. Nasa ika-2 linggo na po tayo ng ating paglalakbay. Naglalakbay, siyempre may mga pagkakataon na napapagod na rin tayo. Napapagod sa kakaisip, na wala namang nangyayari, isip lang ng isip, nakakapagod sa mga gawain ngayon. Ano bang kinapapaguran natin ngayon? Mga practice sa Christmas party, mga presentation, no? Yung mga, kung ano mang mga pakulo sa mga opisina, kaya pagod na, pag-uwi, pagod na rin. Ano bang pinagkakapaguran pa ng iba? Mga gawain bahay, mga paglalaba, pamamalansya, pagluluto, pag-iintindi. Nakakapagod din yung pag-iintindi, no? Pag-iintindi sa pangangailangan ng mga anak, pangangailangan ng asawa. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin maaalis. May mga bagay na hindi natin ito pwedeng ayawan o takasan. Pero hindi naman ipinagkakait sa atin na tayo po ay magpahinga. Kung pagod na, ay di magpahinga. Huwag na pagod na, ginagawa pa natin komplikado. Pagod na, kilos ka pa ng kilos, ano nangyayari? Mainit ang ulo. Sa mga nagtatrabaho, kung pagod ka na, hindi mag-leave ka. Kasi ikamamatay mo ang sobrang pagtatrabaho. Mawawala ka sa mundong ito, pero ang trabaho nandiyan pa rin. Papalitan ka lang. Ganun lang kasimple yan eh. Pero may leave ka, may mga benefits ka, di mag-leave ka kung pagod ka na. Pinagsasabay-sabay, nagiging toxic na, hindi na nagiging healthy yung environment natin. Iba nga, pagod na. Di ba, no? Pagod na, pero makikipagsiksikan pa sa dami ng taong pumupunta sa Divisoria. O di lalong napagod. Kaya yung paanyaya ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Tandaan po ninyo, ha? Lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Malinaw naman, no? Lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin, mawawala na ang problema mo. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin, no? Yung kung ano man ang pinagkakaabalahan mo, ano man yung kinapapaguran mo, aalisin niya yan. Hindi eh. Magpapahinga ka lang ng konti. I-recharge ka lang. Kung ang cellphone nga, nire-recharge. Pag hindi naman, pag nasobrahan, nasabog.
Diba? Kung yung pakiramdam, di ba meron tayong mga moment na ganyan na pakiramdam natin sasabog na tayo sa dami ng pinagsasabay-sabay. O kung tutuusin, maliliit na bagay lang naman yan. Mga concern natin, mga iniintindi natin, maliliit lang yan. Kaya lang, pinagsabay-sabay natin, kaya pakiramdam mo, sasabog ka na. O bago ka pa sumabog, magpahinga ka muna. Kasi mahirap din yung bigla kang magdidesisyon. Mahirap din yung magbibitaw ka na ng salita ng kung ano-ano na hindi mo na mababawi. Hindi ko alam kung ang ating bang paglilingkod, ang ating bang pagsisimba, nagdudulot ng kapahingahan o napapagod lang tayo. Kasi yung ibang dahilan, imbes na magsimba, magpapahinga na lang daw. Pero hindi rin naman napapahinga. Bakit? Ayaw bitawan ng cellphone. Ayaw bitawan ng gadget. Nakakapagod yung mag-scroll ka ng mag-scroll. Unang-una, ano ba, tama ba? Yung kamay, di ba? Ito kasi PT. Ganun ka ng ganun, bukod dun sa pagod na yung kamay mo, pagod na rin yung isip mo at inggit doon sa mga nakikita mo, mga hindi naman totoo. Yung panlabas lang nakala mo ang sasaya. Yung pa niya, pagod ka na ba? O sige, magla Union ka. Pagod ka na ba? Sige, mag-Siargao ka. Magastos yun. Yung ino-offer ni Jesus, pahinga lang. Lumapit kayo sa akin, matuto kayo sa akin. Mas magiging maayos at maginhawa ang buhay. Kaya, nasa sa inyo, no? Ang dulot ni Jesus, kaya nga sinindihan natin yung kalawang kandila, no? Yung kapayapaan. Gusto natin yung kapanatagan natin, kapayapaan, peace of mind natin. Gusto natin yun. At gusto rin ng Diyos yun. Huwag mong pagkaitan ang iyong sarili ng pahinga. Dahil deserve mo ang magpahinga. Bago ka tuluyang mamahinga. Yung damit, yung laba, hindi yan mauubos unless disposable na lang ang suotin natin. Pero araw-araw kasi magdadamit ka. Kung tatapusin mo sa isang araw, iba naman yung kaya natatambakan kasi katamaran, ha? Iba naman yun. Pero kasi yung gusto mong tapusin sa isang araw lahat, tapos pagod ka na, mainit ulo mo, walang quality time sa anak, walang quality time sa pamilya, di lalong nagka-problema. Sa mga kababaihan, no? Pahinga din. Sa mga nanay, pahinga din. Kung ayaw niyong iwan kayo ng asawa ninyo dahil pinabayaan niyo na ang sarili niyo sa sobra ninyong pagtatrabaho, sa sobra ninyong kapaguran. Lahat po, hindi ipinagbabawal ng Diyos. Actually, ang bawal nga, di ba? Yung hindi ka nagpapahinga. Kaya nga ibinigay ni Jesus o binigay ng Diyos yung utos na ipangili ng araw ng pamamahinga. Na ibig sabihin, huwag ka magtrabaho, manahimik ka muna, magdasal ka, matuto ka sa Diyos. Yun yung bawal, yung ayaw mong magpahinga. Huwag mo isisisi sa Diyos na pagod ka na, tapos nagkasakit ka sa sobrang mong pagtatrabaho, sa sobrang mong kakaisip, huwag mo isisi sa Diyos kasi ikaw tong ayaw magpahinga. Okay? Pahinga lang ang solusyon minsan sa mga masalimuot na buhay na pinapasok natin. May mga problemang pahinga lang ang solusyon. Amen? Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito ang aming alay ng alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Kapuri-puri ka poon naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyo ngayong ginugunita ang banal na martir na si Santa Lucia na hindi na ihiwalay ng anumang pang-akit na talikdan ang pakikiisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Unghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Lucia, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.